So, ito, katulad nito, mga kababayan. Ano yung sunod, Kent? Ito ha, pakinggan ninyo. Katulad nito, mga kababayan, itong 18 Marines, no, or mga ex-Marines di umano, ay pinatawag po ng NBI. Ngayon, mga kababayan, nung sila ipinatawag ng NBI, eto na nga. Ito ha, mga kababayan. Punta tayo dito sa 18 Marines pinatawag ng NBI. Tignan natin, mga kababayan, kung anong nangyari. Nasaan na itong 18 Marines na to? Ito. Saan na ba? NBI. Ito na, mga kababayan. Panoorin natin. This rosemary May shampoo ads can lang even ha, make mga hair grow kababayan. in areas where there was no hair Pinatawag na before. ng NBI. But be careful Ang not to use tanong, it too. nasaan? Benedict, kailan sila inaasanga harap sa tanggapan ng NBI? Magandang tanghali, Ella. Ayon nga sa National Bureau of Investigation, hanggang sa susunod na Miyerkules, sila ang itinakda nilang petsa para humarap ang mga ito sa kanilang tanggapan. Di ba? Ipinasabina na o ipinatawag na ng NBI ang 18 nagpakilalang dating miyembro ng Philippine Marine Corps na naglantad ng nangyayari umanong korupsyon sa bansa. Ayon sa NBI, bahagi ito ng proseso upang alamin ang personal knowledge at maging ang partisipasyon ng mga ito. Ng ombudsman na alamin ng NBI ang kanilang pagkakakilanlan at kredibilidad. Bukod dito, hinihikayat na rin ng NBI si Atty. Levy Baligod na sumipitin sa kanila ang kopya ng affidavit. Ayan na. Sinasabi pa nga ng NBI na may proseso na itinakda ang mata upang hindi naman masayang. Ito nga ibinigay na testamento ng mga Marines o dating Marines bago nga ito iakyat sa korte. At yan muna ang ating update mula rito sa Pasay City. Balik sa iyo dyan, Ella. Maraming salamat, Ben. Nakita nyo, mga kababayan, napanood ninyo at narinig ninyo. Ito pa, continue natin. Pinakitarating ko earlier. Yeah, actually, yung 18 Marines plus all the others. Sa pinakitarating ko earlier. Yeah, actually, yung 18 Marines plus all the others. But some of those we subpoenaed that I signed yesterday, nung nalaman nilang papatawag, because what we did is to connect with them, voluntarily na pupunta lang before Wednesday to issue their statement to shed light on the matter. Kasi may mga reports na rin sa amin, ito palang 18 Marines, apparently parang next week, they're trying to schedule another press con. May bago pang isasama na Marines because there were reports na mas marami pa pala yung kausap dyan or kinuusap Mga 100 daw yan So, pero hindi lahat pumayag. So, ganun yung niya. Kaya... ayan, sabi mismo ni Direktor ng NBI Melvin Matibag, mga 100 daw talaga yan na Marines. Ngayon, mga kababayan, putang ina, 100 ka Marines. Sa 100 ka Marines, mga kababayan, bakit ilang tao lang ang sinabihan nilang hinatiran? So, sa 100 ka Marines, 18 ang lumamtad, tapos 3 lang ang nagde-deliver. Kasi kay Trillanes, kay Buying, at kay Dilima. So 100 ka Marines, 3 individu at 3 personalidad lang ang pinangalanan. So, and the rest na 90 ka Marines. Anong ginawa nun? Bulaklak lang? Putang ina, duda ko, mga kababayan. Hindi ba kaya ito yun lang yung mga bodyguard ni Sarah? Kasi yung bodyguard ni Sarah, mga kababayan, 300 plus Hindi ba? Biruin nyo, 100 pala ito. 18 lang ang lumantad. Sabi ni Melvin Matibag ng direktor ng NBI, 100 daw itong mga kinakausap. Putang ina, mga kababayan, grabe naman. Bakit kukuha ka ng yung mga retirado at yung may mga sabit pa na kaso? Diyos ko naman, nakakaloka. Tapos ngayon nung ipinatawag, nagkalasan, nasaan sila? Bakit? Akala ko ba 100 ito? May mga idadagdag daw, mga kababayan. Baka naman yung mga idadagdag ninyo dito ay binibriefing nyo ng binibriefing, yung hindi utal-utal magkwento. Diba? Because there were reports na mas marami pa pala yung kausap dyan or kinuusap Mga 100 daw yan So, 100. Pero hindi lahat pumayag. So, ganun yung niya. Kaya yung tinatanong mo siyan tungkol dun sa kung political,
May reports kasi sa amin nagtutugma na yan yung unang lalabas, tapos eventually may mga retired generals na lalabas. Ayan na. Oh, eto na ang kakatakutan ninyo ngayon. Nagkatugma na yung investigasyon ng NBI na una, lalabas si Gutesa. Pangalawa, itong Marines. Susunod dito yung mga retired general. Ayan na mga kababayan. Ito na yung, hindi kasi umipik yung kudita nila eh. Hindi kasi umipik yung military huntang plano nila at pagkakausap kay Brunner para papatalsikin si PBBM, dito sila sa Marine Maleta. Nako, ito na mga kababayan. So, kapag itong mga Marines na to ay hindi sumipot sa NBI, alam nyo na. Ulitin ko mga kababayan. May reports kasi sa amin nagtutugma. May report. So, ibig sabihin mga kababayan, may nakalap na investigasyon or source ang NBI. Na kapag ka nagtugma yan sa kwento ng source na lalabas ito, tapos susunod yung mga to, alam nyo na. Na yan yung unang lalabas, tapos eventually may mga retired generals na lalabas. Ayan And na. you and I know, may lumalabas na nga retired general kahapon, di ba? So we'll follow all those leads. Nako. Kaya siguro si Ombudsman nakakapagsalita na may tipping, they're looking for a tipping point or what. Kami naman, on our end, it's our duty to be very, very fair about this. We're just following the lead. We will validate all the reports. Bukas mga kababayan or sa next week, Martes daw next week. Pag hindi ito sumipot, itong 18 Marines na to, ibang tao na naman ang ilalantad nila. Alam niyo sa totoo lang ito sa mga DDS, ginugulo ninyong Pilipinas. Sir Kent, hindi kaya source nila si Peebles? Hindi po mga kababayan. Iba din yung kay Peebles. Oo. Pero ako, mas una lang si Peebles. No? Una lang si Peebles magbulgar. Pero mas may una pa kay Peebles, mga kababayan. Ako na mismo nagsabi. Actually, kanina, when I was there, English yan kanina, actually, may nakausap ako. Ito, walang kinalaman to dito May nakausap ako, sabi niya. So, kaibigan mo pala si Chururut. Ako naman, sabi ko naman, itong nakausap ko is, malaking isda ito, mga kababayan. Malaking isda. Isa siyang dating general na ngayon ay politician. General siya noon na politician ngayon. So, sabi niya, so kaibigan mo si Chururut. Sabi ko, sinong Chururut? Sabi niya, yung talakera ba? Si bakla. Sabi ko, sino ba yung Chururut na yan? Sabi ko, si Peebles. Sabi niya, marami ding alam yon. Pero mas nauna kami. Sabi niya. Kaso sabi ko, yung nga sir, hindi natatakot si Peebles. Sabi niya, talagang hindi ka matakot, nasa tama ka eh. Sabi niya. So sabi ni sa akin, politician, sabi niya, bakit ikaw, wala kang source sa mga ganyan? Sabi ko, ako kasi sir, bago kasi ako magbitaw ng mga ganyang salita, make sure na mauna ang taas. Mauna ang taas. Ayaw ko kasi magbitaw ng ganyan kasi ang una dyan, pag nagbitaw ka ng ganyan tapos hindi nagkatugma, hindi nagkatotoo yung sinabi mo, mawawalan ka ng credibility. Sabi niya, si Peebles nagkaganyan ba? Sabi ko, hindi po, nagkatugma. Yun nga lang, advance si Peebles. Minsan, pag nagbitaw si Peebles ng ganyang issue, 3 months, 4 months, bago nangyayari. Ako kasi, ayaw ko ng ganong nauuna kasi baka, 'di ba? Ayaw ko namang mapahiya, 'di ba? At ayaw ko kasi minsan kasi akong sinabihan dito sa live na feeling untouchable. So, parang nagpapaepal, nagpapapel, ganyan. So, ayaw ko ng ganun. Gusto ko na ilabas muna nila bago ako mag-react. Ayaw kong pangunahan. Kasi, una, mga kababayan, pag ilabas mo yan, hahantingin ka ng naglabas sa'yo. Much better na ang maglabas dyan, yung kinauukulan. Para, sige, hantingin nyo yung kinauukulan. So, yun ang sa akin. Ayaw ko talagang manguna. Importante ang mauna, yung kinauukulan, yung otoridad. Para pagka nilabas ng otoridad, eto, nagkatugma nga, o nagkatotoo nga, o reaksyon na natin. Kaya eto mga kababayan, mismong si Director ng NBI, si Melvin Matibag, nagsabi na meron silang source. 100 nga daw yan. Tapos baka daw, may mga bago na naman silang palalabasin. Sunod dyan, lalabas dyan ng mga generals. Naku, baka kasali si Dado dyan. And those are the reports. I want to be very transparent kasi later on the public will have different set of views Depende kung kanino nakakampi. Ayan. So I want to be very transparent that initially pa lang
initially, when we were starting, there are already reports na mas marami pa dun sa 18 na yan. And Oh, 'di ba? So, meron na silang nakuhang report, meron na silang naimbestigasyon, meron na silang source. Ngayon, mas marami pa daw sa 18 na yan. Pero para sa akin, mga kababayan, may possibility totoo nga ang sinabi ni NBI Director Melvin Matibag or Attorney Melvin Matibag. Kasi NBI na yan eh. Diyos ko naman, ang laki ng pondo ng NBI para sumagap ng mga ganyang radar. So ako mga kababayan, ayaw ko silang pangunahan. Hintayin natin na itong mga sinasabi nila at yung mga sinabi ni Peebles ay mag-match. So ngayon, pag nag-match na yon, tsaka na tayo magdagdag konti. Kasi, ganito, mga kababayan, ganito yan eh. Hindi kasi ako mahilig eh. Ayoko, yung mag-picture-picture kasama si politician ganito, mag-picture-picture kasama si politician ganyan. Isa yan sa pinag-iiwasan ko mga kababayan. Baka sakali, magkaroon ng isang event, di ba, makipag-picture ako kay ganito, okay lang. Pero yung pupunta ka na walang event, tas makipag-picture ka, mahirap yung ganun eh. Mahirap yung ganun. Ayoko kasi yung sasabihin agad, kaya pala malakas ang loob nito kasi hawak ni ganito, kaya pala malakas ang loob nito kasi may konektado kay ganito. Eh, alam nyo pa naman ang isip ng tao na makipag-picture ka lang ngayon, nakita mo, magkatabi kay ni Trillanes, sabihin agad, hawak ni Kent dito, Magdalo, kaya malakas ang loob. Ayaw ko ng ganun kasi nga, may mga kredibilidad ang Magdalo. Ayaw ko na madawit sila kung ano man ang kapalpakan na sinasabi ko or mali. Ayaw ko ng ganun. Gusto ko yung solo lang ako. Kung sakali man makita ko sila at makapag-picture ako kay Trillanes, nasa amin na yon. Pero ayaw ko na sasabihin, ito, kasama ko si ganyan, kasama ko si ganun. Mahirap yung ganun. Ang imahinasyon ng tao, sasabihin agad, ayaw ko kasi yung, tignan mo, nakasama mo si Lisa, bayad ka ni Lisa. O tignan mo, kasama mo si Trillanes, o bayad ka ni Trillanes. May mga ganyan kasi. O tignan mo, kasama mo si Isko, bayad ka ni Isko. O ni minsan, hindi ko nakasama si Isko. And wala kaming picture ni Isko. Diba? Kaya pag sinabi, bayad ka ni Isko, saan yung pruweba? Minsan hindi ko nakasama yung mga yan. Diba? Kaya ayaw ko ng ganun mga kababayan. Advance. Kung sakali man nagkakataon na nakita ko, halimbawa magkasama kami ni Risa Hontiveros, baka may event. Diba? Pero yung bigla-bigla kang mag-post na ganyan, ayaw ko. Masisira ang buhay mo. Kasi hindi lahat ng mga politician na nakakasama mo ay walang sabit yan. Paano kung darating ang panahon na yung baho nila, di ba? Ma-intriga agad eh. Kaya nga ako, kahit ilang beses ako na sinabihang, bisita ka naman sa Malacanang kasi tignan mo yung mga kapwa vloggers mo nakapunta na doon, no? Ayaw ko talaga. Bakit? Ayaw ko ma-intriga eh. Kasi ang sabihin agad, tignan mo, kasama mo si Marcos, di bayaran ka nga. Di ba? Alam niyo naman, makabili ka nga lang ng motor, sabihin agad, bayad ni Marcos. Di ba? Ayaw nang ganon. Alam niyo, sa totoo lang, ilang beses na ako sinabihan ng mga kaibigan ko, punta ka naman ng di ba? Punta ka naman ng Malacanang para ganyan-ganyan. Ayaw ko muna. Pag may time na, pag may event na, ayaw ko nung basta-bastang ganun. Oo, diba? Kasi alam niyo ang isip ng tao, mas kahit kakamping ka, kahit loyalista ka, mapag-isipan ka talaga agad. Kaya naman pala. Diba? Ganun. Wala naman silang sabihin masama. Pero, ang sasabihin, kaya naman pala. Diba? Ayaw ko kasi yung ganun. Kasi, syempre, ang iisipin ko agad, diba? Alam nyo naman ang reaksyon ng tao. Kahit sabihin mong supporter mo yan, minsan masasabi agad nila, kaya pala. Diba? Wala naman silang intensyon na sabihan kang ganon. Pero syempre ang isip ng tao, bakit? Hawak ba natin ang isipan ng bawat nanonood sa atin? Hindi naman. Oo, diba? Ayaw ko ng ganon mga kababayan. Kaya antayin na lang natin. meron yan, may mga design. And we will develop that. But, let me caution you, if the claim of the 18 points towards the direction ng mga binanggit nilang tao, we will not hesitate to go after them also. At tatawagin din sila to explain, to look. Kaya actually mga kababayan, baka nagtaka kayo yung mga kaibigan kong vloggers, mga kasamahan kong vloggers, may mga kasama silang politician. May mga trabaho po kasi sila. No? For example ko lang, katulad kay Boss Mike Cervera, bakit si Boss Mike Kent ganyan-ganyan? May negosyo kasi si Boss Mike. Hindi porket kasama niya ang politician ay bayad siya. Hindi porket kasama nila ang mga politikong ganyan, binayaran sila, hindi po. Kung alam nyo lang, si Boss Mike Cervera may mga negosyo yan. No? At kadalasan po ng negosyo niya ay nagagamit ng politician. Ayaw ko nang sabihin. Example ko na lang, lahat ng politician kailangan ng gulong.
'Di ba? Lahat ng politician kailangan ng gulong. O, ibig sabihin gulong, baka may negosyo si Boss Mike na gulong. Siyempre, lahat ng politiko may sasakyan yan. Imposible hindi bibili ng gulong. Di ba? Siyempre, iaalok ni Boss Mike. Sir, ikaw, mayor, congressman, gobernador, senador, gusto mo gulong? Sa akin, mura lang. Nakapagpautang nga siya nung bakla, hindi siya binayaran, ilang milyon. Di ba? Ganun yun, di ba? Kaya hindi lahat ng mga kasamahan kong vloggers, kapag nakasama ang isang politiko, ay binayaran. May negosyo yan. Hindi po kasi katulad ng DDS vlogger na bakit nila kadikit si Sara. Anong negosyo ng mga vlogger na kadikit ni Sara? Yung Ngongo, anong negosyo nun? Si Sara nagbe-beef? Beef ang negosyo ni Ngongo. Si Banatbay, anong negosyo ni Banatbay? Maghatid ng bugaw? Bakit si Sara nang bubugaw? Diba? Makakapagtaka. Diba? Continue. Motivation. I understand some of them filed cases already. So, it doesn't remove naman sa amin yung mandate namin to investigate even if there are cases filed because we will complement kung ano yung mga nakafile na yun. So in the event, sir, na hindi po sila pumunta sa Wednesday, what will be the next step? Well, we are deputized by ombudsman and the ombudsman has a contempt power, then we will report it to the ombudsman. So ganun ang mangyari mga kababayan. Kung sakali na hindi sumipot itong 18 Marines kasi pinadalhan na nga sila ng sabina, kung halimbawa hindi sila sumipot, ombudsman may contempt power. So pag ipatawag sila sa ombudsman, hindi sila magpakita, iko-contempt sila or else baka magkawaran sila. Nako po. Diyos ko po mga kababayan, ha? Baka nga naman pag hindi sumipot, may contempt power ang ombudsman. I-report ng NBI sa ombudsman na hindi sila sumipot dito, ombudsman kayo na bahala. Kung ano ang utos ng ombudsman sa NBI at sa CIDJ at sa PNP, damputin na sila. Yari. Diba? And probably through the ombudsman, ma-exercise yung mga ganun Ma'am Ashley Kitilo powers po. nila. So yung 100 composed of lahat man yun. Yun ang claim, retired Marines or from the military. So we will know. We will know as we unfold. And Nako, nasaan daw yung payat? Sabi ni Ma'am Ginger T. Andyan pa rin po yung payat. Nang aasar siya lagi sa ano. Pag may mga rally, nakikita ko siya. Anong pangalan ba yun? Yung payat na laging real talk. Parang kasing katawan ni Munting Tinig. Nandyan lang naman siya. May negosyo din kasi yun. So, eto nga mga kababayan, tinanong ng reporter si Director Milvin Matibag ng NBI kung lahat ba daw yung 100 puro Marines. Ito, pakinggan nyo ha. powers nila. So yung 100 composed of lahat man yun. Yun ang claim, retired Marines or from the military. So we will know. We will know as we unfold. And this will be a very busy few weeks coming ahead of me, no? Kasi maraming tatawaging tao. Kaya nga kaninang sabi ko, nung I was asked sa isang radio Mama Maricel, station, hello po. through text, sabi ko, I hope they attend yung sumpina namin. Kasi sabi naman nila, they're willing to face an investigation. And I heard former Congressman Mike Defensor na karangalan niya na mapasama sa kaso. So, now is the opportunity to explain. NBI will listen to them and accommodate them. Patay. Sir, kapag napatunayan na walang malakas na ebidensya itong 18 Marines, ano yung mga posibleng kaso? Hindi na yung malakas. Kung malaman na nagsisinungaling sila, then whatever the investigation of NBI will form part of the evidence that can be submitted to the court of law na kung saan sila nagreklamo. Patay. And of course, we will not also hesitate to recommend the charges necessary. Just the same, again, I will say, yung binabanggit ng mga personality yung diniliberan daw ng pera, kung meron ding ebidensya na nagtuturo na may katotohanan yun, kakasuhan din namin. We will recommend cases also against them. So apart from the Marines, sir, are you going to subpoena other people? Meron na. Isama, yung notary, sinapina namin yan. Hala. Si former Congressman Mike Defensor. Ayan na. Sinapina din also. Sino pa? Attorney Balikod. Ayan na. Then yung others na nakapagbigay nga ng lead at mga pinapahagingan dun sa hinanap namin. Doon sa mga interview nila, may mga pinapahagingan tao. Fortunately, nahanap namin. And nung tinatanong na namin, kaya sasabihin na namin ha, don't be surprised. Nag-volunteer na. But we Ayan ha. Sino-sino ba yon? Baka isa na si Jason sa dyan. Isa na si Katibinag. Isa na si Badoy. Sasabihin na nga.